Maulap na impapawirin sa Northeastern Luzon, inaasahan pa rin ang mga localized thunderstorms maging dyan sa may Southern Luzon sa Eastern Bicol Region. Pero nanalabi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maalisangang panahon dulot pa rin ang ating umiiral na matinding istalis at tindi ng tuyot na panahon. Pero asahan na mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw ng Huwebes Santo. At heat index sa Caloocan, nakapagtala ng pinakamalaking heat index ngayong unang 3 buwan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes Santo, March 28, 2024. Ng oras na ating voice from umaga ay alas 10:05 na ng umaga. Gaya kahapon, posible pa rin tayo makakaranas ng mga localized thunderstorms at parati na mga raranasan yan ng mga taga-silangang bahagi ng Northern Luzon, pababa pa rin ng Southern Luzon, lalo na sa puro silangang bahagi ng Bicol Region at Quezon Province at aabot na rin dyan sa may bandang Isabela at Baybayin o pagitan ng Baybayin ng Cagayan Valley. At expected din ang mga patuloy na humid na panahon. Ito yung halos hindi tayo matuyuan ng pawis, which is halos dumodoble ang ating temperatura na pakiramdam sa ating katawan. Kaya kung magtataka kayo na hindi naman umabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura, pero grabe ang nararamdaman ninyong init dahil po mataas po ang ating humidity sa paligid, kasabay naman ang pagtaas ng temperatura, kaya hirap po mag-evaporate ang ating mga pawis na nagdudulot po ng halos doble ang temperaturang nararamdaman ng ating katawan. Kaya ganun po yun para mas maintindihan ninyo. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at few clouds pa rin ang umiiral sa amin sa Caloocan. At makikita sa live CCTV snapshot ang mga araw at partly cloudy. Pero asahan na magiging gloomy na naman yan, na magbubunsod ng mga unti-unti na namang pamumuo ng kaulapan, na magdudulot na naman ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa lowest temperature na naitala ng aking weather station, kaninang 5:50 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng napakamalisangang temperatura na umabot ng 34.6 degrees Celsius na grabing init. Kahapon ito ng hapon at 2:57 PM. Na ibig sabihin lamang nito, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapagtala kami ng napakataas na heat index at pinakamataas na ito ngayong March at sa loob ng 3 buwan mula January 2024, nakapagtala kami ng 48.9 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. Maaaring mas nahigitan namin ang heat index sa Tarlac at Tuguegarao, panigurado yan, at damang-dama naman namin ang epekto nito kahapon talaga. Napakainit at grabe ang damang heat index kahapon. Sa lowest temperature naman, sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Subic Bay na may pinakamataas na 37.5 degrees Celsius na grabing pinakamataas na temperatura sa bansa. Sa Baguio City ay almost stationary lamang at 16.8 degrees Celsius sa kanila. At sa Inulan naman ang Kasiguran Aurora na umabot sa kanila ng moderate and heavy rain showers in total na nasa 122 millimeters ang total rainfall. Well, sa kauna-unahan din pagkakataon, pinakamataas na naitala namin na pag-ulan ngayong March. Kahapon, nakapagtala kami ng total of 18.9 millimeters na hanggang ilang moderate and some heavy rain showers kahapon. So, ngayong buwan ng March, umabot na kami sa 24.9 millimeters na total rainfall na natiling way below normal pa rin yan sa supposed to be na average na 131.4 mm pa. So, napakababa pa o way below normal pa rin o kulang pa ang sapat na ulan sa amin sa Caloocan. Bago ko mga pala makalimutan ay kung itatabi natin ang heat index mula sa mga weather stations si Pag-asa kahapon ay namumutakti po ang mga heat index kahapon mula dyan sa Naiya, Pasay City na 44 degrees Celsius, Dagupan sa Pangasinan na 47 degrees Celsius, na lumalabas na pinakamataas sa bansa. Kung pagbabasahan lamang natin ang weather stations ni Pag-asa, nasa 47 degrees Celsius. Sa iba Zambales ay 42,
Subic Bay sa Olongapo 42 degrees, Sangley Point Cavite 44, Ambulong Lawan Batangas at 42 at 43 to 45 degrees mula sa Region 4 hanggang Region 5 na po yan. Tingnan na lamang pin ninyo, marami-rami. Sa may Region 6, Western Visayas po ito, ang Camarines Sur at ang Rojas Capiz na nangunguna na pinakamataas na 48 degrees Celsius ang kanilang heat index. So lumalabas, pumapangalawa ito sa amin sa Caloocan na 48.9 degrees Celsius sa amin. So kasama ang Region 6 sa Western Visayas, kabilang na ang Zamboanga Peninsula, Region 9, at dyan sa bahagi ng Region 11, sa may Davao Region, kasama na ang BARM, ay meron silang 42 degrees Celsius na init pandama. Bisitahin nyo na lamang o kung hindi sa akin sa website, pwede na rin sa webpage ni Pag-asa. Kung masyadong mabigat, pwede sa aking webpage dahil naka-data feed naman ang kay Pag-asa. So makikita ninyo na namutakti ng heat index kahapon dahil nga po sa tinding grabe na humid kahapon na sinabayan naman ng matinding pag-ulan pagkalipas ng hapon. So ngayong araw, mararamdaman uli natin yan anytime dahil sa makakaranas muna tayo ng matinding temperatura at humid at pagdating ng hapon ay magkakaroon ng condensation ng ating mga water vapor at bubuhos yan sa kalupaan. Siyempre, mangunguna muna ang silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Samantala sa ating outside humidity, kasalukuyan nasa 73% muli tayo at walang nagbago since last hour. At mataas pa rin ang ating atmospheric pressure na nasa 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. High tide po tayo ngayon at may 1 hours and 27 minutes pa to maximum high tide o 11:37 AM. So titingnan natin kung gaano ito kataas. Baka 0.5 to 0.6 lamang din ang taas nito. Pero atin itong titingnan kung gaano kataas. Yes, alos sa 0.7 ang pinaka-maximum nito mamayang 11:37 AM. So, pwede po kayo mangisda ngayon sa Pampang ng Manila Bay. At kung kayo naman ay nagbabakasyon o yung mga ilan lamang na mga kababayan natin na gusto pa rin pumalaot ngayong araw ng Huwebes Santo. Dahil ngayon mukhang gumaganda na po ang traffic dito sa Metro Manila dahil karamihan sa ating mga kababayan ngayon ay nagsipagbiyahe na po mula kahapon at tuwing isang araw. At yung iba pa norte at iba pa south. So, alam na natin, pag ganyan, maluwag po ang trapiko natin ngayon, ngayong araw. So, sa mga kababayan natin na hindi naman magbabakasyon, pagkakataon na po bumiyahe ngayong araw, mga folks. Pero asahan natin yung northbound at southbound pa rin, medyo traffic pa rin dahil puno pa rin daw ang ating northbound, yung ating toll gate dyan sa may, pag northbound naman dyan sa bahagi ng dyan sa biyaheng papuntang norte, yung mga toll gates dyan. So, puno pa rin daw at traffic pa. So, yung mga pa-southbound, medyo maluwag-luwag, pero pagka palagpas na kayo ng Alabang o palabas na ng Alabang, yan, medyo ta-traffic na naman yan mga folks. So, medyo kalma-kalma lang din muna. Samantala, sa ating air quality, dahil marami pong bumibiyahe pa rin, medyo moderate po ang ating air quality ngayon na nasa 51 ang index. So magmas po tayo, lalo na sa mga biyahe pa rin ngayong araw. Kaya magmas na lamang po para iwas sa mga sensitibong mga baga. Sa ating namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. Ang ating warning gibbous na 92% na lamang ang liwanag ng buwan. Sisikat naman ito mamayang gabi at 8:28 PM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 7:28 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes Santo at Biyernes Santo o Good Friday, magiging partly cloudy pa rin ang ating maghapon at mga aasahang localized thunderstorms. Ayun, throughout the day with storms. So, ibig sabihin, may aasahan pa rin tayong localized thunderstorms mga folks. So, ready at magdala na lamang ng pananggalang sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw. Magdala rin po ng maraming tubig, lalo na sa mga biyahero natin dahil asahan ang matinding humid at alinsangan. Ganon din bukas, halos pareho ngayong araw na makakaranas ng magiging localized thunderstorms pero magiging mas maulap ang kalangitan bukas na may tsansa pa rin na mapag-ulan bukas at 97%.
Uulanin pa lang ngayong araw, parehong 97% din hanggang bukas to non-100%. So magdala po kayo ng payong para na rin sa mga bumibiyahe pa rin ngayong araw. At makakatulong din yan para sa tinding sikat ng araw mga folks. So diretso agad tayo sa ating analysis gamit ang ating satellite imagery. Makikita po ang kaulapan nito na namumuo pa rin sa northeastern ng Luzon, especially ng Cagayan Valley at pagitan ng Isabela at Kasiguran Aurora. Sa baybayin na yan hanggang dyan sa may bandang dyan sa may ating Benham Rise na maulap at asahan pa rin ang mga kalat-kat na pag-ulan at posible pa rin mga pagkulog at pagkidla anytime moment mula ngayon dahil mula kagabi ay patuloy ang mga localized thunderstorms. Sa ngayon, walang nakikitaan na gaanong heavy rain potential ayon sa ating infrared heavy rain pero mamayang hapon posible pa rin umabot yan sa heavy rain potential dahil ngayong umaga ay nag-a-accumulate pa lang ang water vapor ngayong umaga habang napakatindi ang init ng ating temperatura. So magagather pa yan ng malakas na water vapor sa karagatan. So asahan natin mamayang hapon ay magdudulot po ng pag-uulan. Makikita natin sa ating water vapor surface habang umiinog ang ating Isalis ay nagkakaroon naman ng mabilis na water vapor ang nagaganap dito sa may silang bahagi ng Northern Luzon. So nagwa-water vapor yan at nag-iipon pa o yan. Kaya asahan natin mamayang hapon, bigla po yung bubuhos, magkakaroon ng cumulonimbus clouds mamayang hapon at magdudulot ng mga pag-ulan na may kasamang mga localized thunderstorms. So dahil sa mga ganyang formation, nagiging cumulonimbus na kaulapan ay posibleng magdulot din yan ng mga ibang hailstorms kasi pag mga ganyang sistema kasi na formation ng water vapor, pag lumamig kasi sa ere, minsan sobrang lamig, pagbagsak niyan nagiging hailstorm. So ingat na lamang just in case sa mga kababayan natin. Pero sa ngayon, asahan pa rin ang mga localized thunderstorms kasabay na mga pag-ulan lalo na mamayang hapon sa northeastern Luzon area. Siyempre, hindi pa rin lusot ang bahagi na ito ng Aurora o Quezon Province, pababa na yan ng Southern Luzon, especially ng Bicol region. Mataas pa rin ang water vapor dyan mga folks. Hindi gagaya sa ibang bahagi sa kanluran ng bansa, hindi masyado. Pero medyo nag-accumulate sa may bandang Manila Bay, so medyo tumataas din ang water vapor. So posible pa rin tayong ulanin mamayang hapon, so magdala na naman po ng pananggalang sa ulan. Pero the rest mula Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, sa ngayon ngayong umaga, kabilang na ang Calabarzon at kanlurang bahagi ng Mimaropa ay patuloy muna kayong makakaranas ng dry at napakabalinsakang temperatura at asahan po ang mataas na humid na naman. So, sa mga magwa-workout, medyo control muna dahil mahihirapan po kayong matuyuan ng pawis kapag mataas ang ating humid. Ngayon, base sa aking weather station, ay 72% at ang temperatura natin sa labas ay 30 degrees o 31 degrees. Mukhang kaya pa po nating mag-workout. Pero pagka tumaas po ang ating temperatura na naglalaro sa 33 degrees Celsius pataas at mataas ang ating humidity, medyo restrain po muna kayo sa workout dahil promise, mahihirapan po kayo matuyuan ng pawis mga folks. Halos dodoble na naman ang magiging temperatura na mararamdaman ng ating katawan. Pero ngayon, medyo pwede pa dahil nasa 30 to 31 degrees pa lamang ang ating outside temperature. So mula sa Calabarzon, at nabanggit ko na po ang kalurang bahagi ng Mimaropa, patuloy pa rin ang maalisangang panahon dyan at napaka-dry po. So epekto pa rin ang ating dry spell, kabilang na ang bahagi ng Mindoro, dyan sa bahagi ng Zambales, Batangas, Laguna area, pababa na yan ng west portions ng Visayas, so mga isla ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate, patuloy kayo makakaranas muna ng maalinsangang panahon hanggang sa buong bahagi ng Central Visayas. At pagdating sa may bandang silangan ng Visayas, pagitan ng Guian Eastern Samar at Surigao sa bahagi ng Northeast Mindanao, medyo mas maulap po ang himpaporin nyo dyan at nakakaranas kayo ngayon na mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat na lamang sa biglaang flash floods. Pero sa bahagi ng northern part ng Eastern Visayas, sa may bandang Samar region, lalo na dyan sa may bahagi ng norte ng Lawang at Katarman, Northern Samar, sa ngayon ay medyo maalisangan muna at mga partly cloudy muna ang iiral ngayon. Pero pagdating ng hapon, expected pa rin ang mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Sa huli, sa bahagi ng Mindanao, mula Northern Mindanao area ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Humid din at maalinsangan ng temperatura. Makakaroon din kayo ng mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan
na may mga ilang pagkidlat at pagkulog, lalo na dyan sa bahagi ng Sorsogon area. Mula General Santos, Sarangani, pataas na yan ng Cotabato City, pagdala po ng pananggalang, bukod sa tinding sikat ng araw, at sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Despite ng mga ilang partly cloudy ang iiral, patuloy pa rin kayo makakaranas ng malinsangang panahon. Kabilang na ang bahagi ng sentro ng Mindanao sa may Bicudlon, pababa ng Davao de Oro at Davao del Sur. Makakaranas din kayo ng mga partly cloudy pero mataas po ang ating temperatura dyan at humid, so wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Asahan din sa hapon ang mga forecasted na mga isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat, lalo na sa bahagi ng dyan sa bahagi ng Compostela Valley, pataas na po yan ng Caraga area. So damay-damay na po sa buong Caraga area, mula Butuan, Surigao, hanggang dyan sa bahagi na po ng Bislig at Katiil area. Papasok na yan ng bandang Mongkayo, bahagi ng Davao de Oro na o Compostela Valley. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers pagsapit po ng hapon. Pero unulit ko sa bahagi ng Surigao del Norte, mula Dinagat Island sa Siargao Island, nakakaranas kayo ngayon ng mas maulap na yung papaurin dyan at mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Patawid na po yan ang bandang Gian at Salcedo, dyan sa may bandang Eastern Samara, para maliwanag po na may mga maulap kayo dyan at may mga ilang potentially heavy rain showers. Pero kalat-kalat po o scattered po ang mga heavy rain showers po na umiiral ngayon dyan. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan at ingat na rin sa medyo mataas na alon dahil medyo maalon po sa bahagi niyan ng Surigao del Sur. Samantala sa mga magbi-beach goer ngayon medyo bahagyang mataas pong alon sa silangang baybayin ng ating bansa. Lalo na sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. So medyo ingat at restrain muna kayo, lumayag o pumalaot, lalo na sa mga maliliit nating mga mangingisda. Sa mga magbi-beach goers, ingat na lamang po na magbi-beach goer, lalo na sa mga taga Surigao, asahan, malakas po ang alon dyan sa buong bahagi ng silangang baybayin ng Mindanao. Sa silangang bahagi naman ng Visayas, mula dyan sa may bandang Sama Region at dyan sa portions ng Eastern Bicol Region, bahagya rin tumataas ang alon na umabot ng 1.25 meters. Ingat na lamang po, maggrupo-grupo na lamang siguro kayo at kung maaari ay mga professional na mga sea surfers ang bahala na lamang na sumalubong sa matitinding lakas ng alon dyan. Lalo na mga taga Siargao area. Marami daw mga professional na sea surfers dyan. At wala naman tayong aasahan pa rin na pamumuhon ang namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating bansa. May mga cloud cluster lamang na mabubuo o medyo shallow trough sa mga susunod na araw. So mga unang linggo na yan ng April ay may mga shallow trough tayong nakikitaan dito sa may bandang Marshall Islands at parting south of Guam na mukhang lalapit ito ng bandang Mindanao o Eastern Mindanao. So tingnan natin dahil ang range ng forecast ito mula April 1 hanggang April 3 to 4, 2024 pa naman. So tingnan na lamang natin mga folks ang magiging kaganapan since March 28 na po tayo. So mukhang katapusan na nga po ng month of March na wala tayong inaasahang pamumuo ng sama ng panahon na naman ngayong month of March. Samantala sa lagay ng ating space weather status and observation, so far mababa po ang forecast ng posibleng magkaroon tayo ng active na geomagnetic field mula ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw. Posibleng umabot lang ng mga hanggang unsettled siguro na posibleng abutin ng ating geomagnetic field sa Earth. So may mga katamtaman o bahagya lamang na distortion sa ating magnetosphere. And so far sa ating solar radiation, nasa 30% po ang forecast nito hanggang sa susunod na 24 oras. So may maliit pa rin na chance since yung region ng AR3615 ay medyo malayo na po o medyo paling na. Hindi na masyado nakatutok sa atin sa Earth. Kung titingnan natin ng malapitan, ayan po. So medyo malayo na, hindi na siya nakatutok masyado sa Earth. Pero yung posibleng coronal burst niya, maaari pa rin pang-abot yan sa atin sa Earth. So kung titingnan natin yung daily sunspot, ang latest nito ay so far nasa 149, medyo malaki-laki at malawak-lawak pa mga folks. Dahil makikita natin sa mga real image ng ating araw, patuloy pa rin na medyo mas maliliwanag pa rin ang nirelease na mga sunspots na ito. Pero nanatiling mababa at wala naman tayong naka-forecast sa ating K-index sa mga hanggang susunod na araw hanggang March 31, 2024 ay wala namang so far tayong nakikitaan na forecast
na magkakaroon ng minor o moderate man lang na geomagnetic field na darating. Well, tingnan na lamang natin in real time at wala rin tayong nakikitaan na solar radiation events ngayong araw, pero biwari na lamang po dahil medyo mataas pa yung degraded frequency natin at medyo nadidistort pa rin ang ating magnetosphere. Pero konti lang naman at mahina-hina lang naman ito na nakaka-apekto ngayon dito pa rin sa ating Mid-Pacific at maya-mayang konti madadamay na naman ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Kasalukuyan na apektuhan ng malakas na ionospheric field o total electron content ang bahagi ng Southern American area. Ayan, o. Pero bahagya sa may bandang Mid-Pacific. So in cycle to cycle, mararamdaman na naman natin yan sa Southeast Asia. Sa ating solar wind forecast ay mula ngayong araw ay medyo moderate ang nakikita natin na solar wind na paparating. Despite na medyo mahina o mababa ang solar radiation, depende na lamang dito by March 30 to 31, 2024. Titingnan natin kung medyo lilihis ito sa Earth. Yung mataas na density ng plasma at ng radial velocity na darating. May nakikita tayo na medyo may mataas na radial velocity. So tingnan na lamang natin in real time. Sa ngayon, yung ating degraded frequency nga ay naglalaro lamang sa hanggang 14 o within 14 to 15 MHz lamang na degraded. So asahan pa rin yung HF condition, yung pagbaba ng signal between 20 to 80 meters ay mga posible pa rin aasahan ngayong araw. Samantala sa ulat lindol, so far ay since 12 AM ay nakapagtala tayo ng isang magnitude 4.0 pataas. Ito ay sa bahagi pa rin ng Davao Occidental o sa may bahagi ng Sarangani area. So mukhang malayo-layo naman ito sa may municipality ng Sarangani. Halos nasa Indonesian Peninsula pa rin ito. Magnitude 4.0 ito at 75 kilometers ang lalim. Naganap ito kaninang madaling araw at 1:35 AM. Ito ay nasa Balot Island ng municipality ng Sarangani, Davao Occidental. And the rest ay wala naman tayo namataan na o hihigit sa magnitude 4.0 pataas. Yung history natin kung ilan ang nadagdagan sa mga lindol ngayong buwan ng March, o halos matatapos na ang month of March. Tingnan natin kung aabot pa ng 1,000 plus yung total earthquakes natin ngayong March. Well, so far, nasa 990 earthquakes po ang naitala natin hanggang ngayong kasalukuyan. 945 dito ay magnitude 2.0 pataas. 42 dito ay magnitude 4.0 pataas. So halos isa lamang ang nadagdagan na magnitude 4.0 at walang nadagdagan sa magnitude 5.0 at 6.0. So, hopefully, mas mababa ito kumpara noong last month ng February. Pero hindi pa rin natin maialis ang patuloy na pagyanig, lalo na dito sa bahagi ng Surigao del Sur. Kaya ingat na lamang sa mga kababayan natin na patuloy pa rin na may mga pagyayanig dyan sa Philippine Sea Plate ng Surigao del Sur. At narito naman ating credit to the weather forecast para sa araw ng Huwebes Santo, March 28, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes Santo, March 28, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. And since almost stationary lamang ang magiging weather systems natin ngayong araw, so tingnan na lamang ninyo sa amin sa weather station sa Caloocan para sa mga biyahero natin ngayong araw at lalo na sa mga real-time events natin manggagaling mismo sa aking aparato at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Ingat po sa mga biyahe mga folks. At magandang araw po sa ating lahat.